get his reaction on the Pope's passing, we have Filipino Jesuit priest, Father Albert Aleo. Kung kilala nyo siya bilang isang human rights activist at anthropologist, ako kilala ko siya bilang isang makata. Father Albert, paring Albert, kung ang sinasabi nila, kung sanayan lang ang pagpatay, sanayan din ba ang pagluluksa para sa isang katulad ni Pope Francis? Magandang araw sa inyo lahat. Umaga dito, maaraw, hindi na masyadong malamig at napakaraming tao. Nasaan ba ako? Dito ako sa Jesuit House, sa gilid na gilid mismo ng Vatican. At araw-araw nadadaanan ko yung napakaraming tao dahil jubileo. Pero inaasahan natin ngayon na lalo pang dadami yung mga tao. Kagabi, dami-dami ng mga journalists, nandiyan yung mga camera. At so sa ngayon parang hindi pa maramdaman gaano yung pagluluksa. Kasi nasa loob pa eh. Parang iniipon pa yung mga alaala sa ng mga tao, sa isang tao na parang lipit-lapit kahit na malayo. Parang ang dami-dami niyang naabot ng mga tao, pati yung mga nasa sulok-sulok, nasa mga gilid-gilid. Hindi lang yung nasa village, kundi nasa mga village, no? So, inaasahan natin ngayon na sa mga susunod na araw, magkakaroon ng napakahabang mga pila para makita lang yung labi ni Papa Francisco dito sa Roma. At inaasahan din na maraming mga report tungkol sa kanyang mga legacy. Siguro yung ibang mga may kritika puna sa kanyang ibang mga turo dahil naasiwa sila, sasantabi muna yan. Ang inaasahan natin ngayon yung pagbuhos ng luha sa mga susunod na mga araw. At lalong-lalo na siguro na-imagine ko, kasi doon siya ililibing sa Santa Maria Maggiore. Malamang may procession dyan, no? At palagay ko, yung mga tao maghihintay sa gilid ng daan. Siguro may dalang mga bulaklak, iiyakan, mga ganyan. Pero natutuwa din kasi biyayang malaki na nagkaroon tayo ng Santo Papa na malapit sa tao. Hindi lang basta yung matalino o scholar. Marami rin siyang sinulat, pero yung parang malapit sa tao. Naiintindihan siya ng tao. Yun ang damdamin ho dito. At siguro susundan natin to sa mga susunod pang mga araw. Father Albert, it is a very, very sad day for all the Catholic faithful, and we can't help but notice, syempre, nagiging emotional din po kayo. No? Nabanggit nyo yung itong si Pope Francis, malapit sa tao. Personally po, how did he touch your life, and how did he change your life in general, and how you try to deal with all the faithful po? Nung naging Papa siya, nung naging Santo Papa siya, 2013. Nasa pa ako niyan Zamboanga. At nakita ko pa nga yung giyera doon, yung sa Zamboanga Siege. Ang daming nabiktima. Tapos nalipat ho ako sa Ateneo de Manila para magturo doon sa School of Theology. Tamang-tama na mayroong mga krisis sa ekolohiya, may krisis sa giyera, may krisis sa hindi pagkakaunawaan. Tamang-tama naman, nilabas naman ni Pope Francis yung kanyang encyclical. Itong tinatawag na Laudato Si. Magmula noon talagang laging yun na yung nile-lecture ko. Kasi nagtayo pa kami ng Sacred Springs, Dialogue Institute for Sustainability and Spirituality. Maya-maya, naglabas naman siya ng bagong encyclical, yung tinatawag niyang Fratelli Tutti, na yung bang tinatawag niyang social friendship at saka political love. Diyan umikot talaga yung aking mga pagtuturo, yung mga talks ko,
Dahil tugman-tugma sa panawagan ng panahon na sa gitna ng mga away-away, ng mga alitan, mayroong isang tinig na nagsasabi, "Stop the war! Stop the war!" Sa gitna ng mga alitan ng pang-reliyon, magyakapan tayo. Katunayan sa Fratelli Tutti, talagang pinuntahan niya yung yung head ng mga Muslim, no? Na isa sa mga leader na kinikilala ng Muslim, nagyakap sila. Katulad ng ginawa rin ni Saint Francis of Assisi, na pinuntahan niya yung isang leader, mataas na leader ng mga Muslim sa Egypt. Tapos, dahil nabanggit nga ni Lou, na involved ako sa mga human rights advocacy, nako, talagang treasure trove talaga itong Fratelli Tutti, dahil sa meron siyang tinasabi ditong political charity, political love, in addition to humanitarian work. Opo. Kaya personal, sa mga turo niya, ngayon, nagtuturo ako ngayon ng Fratelli Tutti, ng Catholic Social Teaching, dito sa Gregorian University. Ito yung laman ng turo ko. Ngayon, personal, nakadaupang palad ko ba siya? Oo, swerte. Kasi nga, nung dumalaw siya sa university, nakapagmano ako sa kanya. Kinabahan yung mga kinabahan yung mga nasa security kasi pero natuwa naman siya. Father So Albert, personal na kumbaga pareho kami ng bokabularyo. Finally yung bata din siya. Mahilig din siya magbasa ng tula. Opo. Talaga. Okay. Father Albert, may article po na sinulat ng isang Amerikanong Jesuita, no? Sinabi niya, Pope Francis never stopped being a Jesuit, sabi. Historically, yung noon-noon pa, no? Of course, iba na ngayon, medyo controversial ang ugnayan din ng Vatican sa mga Jesuita noon. Well, of course, yung bahagi rin yan ay yung, of course, sa eskwelahan namin, na pinuntahan namin, bad word yung liberation theology. No? Pero, may sinasabi yung nagluluksa na nagsulat ng artikulo, yung tinatawag na Ignatian na uri ng pagdadasal na ini-imagine yung sarili sa gospel. Maaari yung bang paliwanag yun? Ignatian contemplation, parang gano'n. So dalawa yan, yung isa, use of the imagination. Opo. Importante sa Jesuit o Ignatian retreat, yung bang the use of the imagination, hindi lang yung meditation na magbabasa ka tapos lilimiin mo, isipin mo ang kahulugan ng mga salita. Hindi. Sa tagpo halimbawa ng incarnation, yung pagsilang ni Jesus, sabi ni Saint Ignatius, pumasok ka doon. Pwede kang assistant ni Mary, ni Joseph. Mag-aabot ka ng kape, ng tubig. So yung paggamit ng imagination. At makikita natin yan kay Pope Francis. Kasi ito sa mga huling libro niya, Viva la Poesia. Kailangan gamitin ng imagination. Huwag lang yung puro yung essay. So sabi niya, importante ang paggamit ng imahinasyon sa contemplation. Yung papasok ka, maglalakbay diwa ka, at sasali ka doon sa kwento. Hindi kayong titingin lang, manonood sa kwento sa Biblia, kundi papasok ka doon mismo sa kwento, maging bahagi ka ng kwento, at makipag-usap ka. Kung halimbawa nakita mo nagpapasa ng krus si Jesus, di sumingit ka, pwede bang umalalay? Habang naglalakad na gano'n, pwede bang makipag-usap sa Kanya? Kung nakapako si Jesus sa krus, doon ka sa may paanan. Ganun ang kanyang estilo ng pagninilay at pagdarasal. Importante yun. Ngayon, in-extend ngayon yan sa discernment. Yung discernment, yung bang hinahanap mo ang kalooban ng Diyos, hindi lang sa pagpikit, kundi sa pagdilat ng mata. So, sinasabi nga natin dyan yung discernment with data. Hindi lang yung hahanapin mo ang kalooban ng Diyos, pagpikit. Hindi, ang kailangan tumingin ka sa paligid, hindi lang titingin,
paki-volume, makikinig ka rin. At alam mo, ang isang malawakang application nito, yung tinatawag niya na synodality. Hindi naman sa kanya original yan, pero pinalawak niya. Halos nag-Vatican III na dahil sa pamamagitan ng synodality. Yung bang bawat parokya magkaroon ng sesyon ng pakikinig sa iba't ibang sektor. Imbitahin natin yung mga nagtitinda, imbitahin natin yung hindi nagsisimba, pakinggan natin. Tapos, pag nag-report na, buong diocese, buong archdiocese, buong mundo, napakinggan ngayon kung ano ba talaga yung totoong mga issue. Nalulungkot lang ako nung merong isang archdiocesan planning, pastoral planning. Alam mo, pinakamatagal na pag-uusap, ilan ba dapat maging ninong sa kasal o sa binyag? Ay sinasabi siguro ni Pope Francis, harapin natin yung mga totoong problema, yung climate change. Harapin natin yung mga totoong issue, gera, yung paglapastangan sa dangal ng tao, pagyurak sa dangal ng kababaihan, yung hindi pagbubukas ng pinto sa mga refugees, sa mga migrants. Tumatakas lang yun sa gera, tumatakas lang yun sa mga tsunami, tumatakas yan sa gutom. Pagbuksan natin ang pinto. Katunayan, talagang isinabuhay niya yan. Kahit na nasa Roma, bagong-bago pa siyang papa noon, nung nabalitaan niyang talagang nagulantang tayo sa bagyo, no? Talagang sumugod siya. Biro mo nagmisa siya. Ito yata yung minsan na nakapagmisa siya na nakakapote. At umuulan din. Nakakapoteng dilaw. Nagmisa siya, umuulan, umahangin. Ganon siya. Ganon ang ating Santo Papa. Nako, sana may mahaba-haba pa tayong oras, Father Albert, no, para pag-usapan to. Pero nagpapasalamat po kami sa maikling oras na binigay ninyo. We appreciate it. Napakamalaman, explaining yung koneksyon ng imahinasyon sa empathy, sa faith. Thank you, Father Albert Alejo. Okay, saludo sa inyo lahat.